Mga kababayan ko, Harimau o dating spokesperson ng Malacanang ng Pangulong Duterte noon na si Harry Roque nabokya. Bakit kaya? Ito ang mga balita ngayon, mga kababayan ko, sa loob at labas ng social media. Mga kababayan ko, nabokya na naman sa kanyang mga contents sa YouTube. Itong si Harimau. Matapos nitong sabihin na ang Pilipinas nga daw ang nagpo-provoke ng gulo sa China. Totoo ba, mga kababayan ko, na nagpo-provoke? Mga kababayan ko, at dito malalaman ninyo kung bakit nagagalit si Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. At bakit pinag-iinitan niya ang administrasyon ng ating Pangulo. Dito lang yan, mga kababayan ko, ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito. Eto, mga kapatid, at panoorin natin ang unang video kung paano binomba ng tubig ng mga Chekwa. Ito ang ating mga bangka o barkong pangdagat ng Philippine Coast Guard. Panoorin natin to. Ng dalawang barko ng China Coast Guard ang pagbomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At sa tindi ng pag-water cannon, ilan sa mga sakay na Pinoy ang nasaktan. Nakatutok si Darlene Kai. Bago mag-umpisa to, mga kababayan ko, bago lang po ito at latest, mas matindi ang inabot ng ating PCG kaysa noon. Ayan po, mga kababayan. Sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinarang ng barko ng China Coast Guard kaninang umaga ang resupply boat na Unaiza May 4. Ayan na, tignan ninyo ha. Unang-unang papansinin nyo dito yung ating barko. Yan po ang ating barko. Nasaan po nag-overtake etong barko ng China, mga kababayan ko? Tandaan nyo ha, kaliwa, mga kababayan ko, left. Okay, kaliwa, left. Panoorin nyo mabuti. Batay sa timestamp sa video, pasado 6 ng umaga. Nakita nyo paano nag-overtake ha? Tatandaan nyo yan. Yan ang tatandaan ninyong marka. From the beginning, kaliwa sila overtake. Ito nangyari. Sa sobrang bilis ng barko. Ito po yung aerial shot. Tapos, naka-X-ray. X-rated. Naka-X-ray yung kanyang film. Mapapansin nyo, mga kababayan ko, ito yung Chinese Coast Guard. Ito yung Philippine Coast Guard. So, saan nag-overtake? Kaliwa kaliwa. Ng China, halos bumangga na ito sa ating resupply boat. Kasi pag-uusapan natin, sino ba talaga ang nagpo-provoke, mga kababayan ko? Sino ba talaga nagpo-provoke? Makalipas ang 1 oras, paatras na humarang ang CCG vessel sa harapan ng Unaiza May 4. O, ayan. Pansinin nyo mabuti, mga kababayan ko. Ito po yung ating resupply vessel at nasa kaliwa na nagmamaniobra ang Chinese Coast Guard. Okay ha? Maliwanag to ha? Mas maliwanag po sa sikat ng araw itong sinasabi ko. Mababasag po dito si Harimau. Sa sobrang lapit na ng dalawa, hirap tuloy makaliko ang resupply boat. Oh, ayan ha. Hindi ang nagmaniobra dito yung Chinese Coast Guard. Nasa misyon din ang BRP Cabra, isa sa mga escort sa Rotation and Reprovisioning Aurora mission. Ayan, dinayamon position po yung ating barko dyan ha. Pero dito makalapit sa Unaiza May 4 dahil hinarangan ng isa pang CCG vessel at 2 Chinese Maritime Militia vessel. Tignan ninyo. Pasado 8 ng umaga, nagsimulang bombahin ng tubig ng China ang Unaiza May 4. Okay, tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo mabuti, mga kababayan ko, bago tayo mag-ship ng video. Nasaan po yung ating barko? Ito po yung barko natin. Yung bumobomba po from sa baba, itong Chinese Coast Guard. Nasa left side po ha, nasa left side. Ang Unaiza May 4. Sobrang lapit na nila kaya halos magbanggaan na. Grabe oh. Ito pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo nung sa last vlog ko. No? Ito yung sinasabi sa inyo, kahit na kumaliwat kumanan ka pa, tandaan mo, bombahin ka pa rin ng tubig. Tingnan nyo. Ang halos kalahating oras, isa pang CCG vessel ang makikitang ng bomba ng tubig. Kaya ang Unaiza May 4, tinitira na ng tubig sa harap at likod. Tignan nyo ginagawa sa atin ng China. Tayo daw ang nagpo-provoke ha? Sabi ni Harry Roque, tayo daw ang nagpo-provoke
Tayo daw ang nagsusumbong, pinalalala daw natin yung tensyon. Dinebunk ko siya dito. Talagang para malaman ng taong bayan. Sa tindi ng sabayang pag-water cannon, may pagkakataong halos di na makita ang resupply boat. Grabe. Sa lakas ng buga ng tubig, nasira ang Imagine niyo no, ang liit ng barko natin, tas dambuhala yung mga barko nila. Yan ang sinasabi nila, nagpo-provoke daw tayo, mga kababayan ko. bahagi ng bubungan ng resupply boat at nahulog sa dagat ang ilang debris. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa direktang pagbomba ng tubig ng China, severely damaged o lubhang nasira ang Onizame 4. Grabe. Mayroon ding nasaktan pero hindi sinabi kung ilan. Nakalapit sa Onizame 4 ang BRP Cabra at BRP Sindangan ng PCG. Mula sa resupply boat, inilipat sa isang rigid hull inflatable boat o RHIB ang mga sakay nito. Sa kabila ng patuloy na pangharas ng China at paglalagay pa nila ng floating barrier sa bukana ng Ayungin Shoal, sinabi ng task force na tagumpay ang RORE mission. Yung RORE mission, sa mga hindi po nakakaalam, yung pagdadala ng ang RORE mission sa pagkakaalam ko po, yan po yung pagdadala nila ng resupply doon sa BRP Sierra Madre. Tapos yung pagtatanggal nila ng mga floating barrier. Totoo lang po, totoo po yan, Ma'am Andy, nakakahiyak talaga. Bakit mga kababayan ko? Sarili kasi nating karagatan yan eh. Niloloko tayo ng ating, kahit mga Pilipinong pro-China, niloloko tayo eh. Diba? Eh masama loob ko. Tandaan nyo po yung sinabi ko sa inyo ha. Left side nag-umpisa lahat. Panoorin nyo po mamaya sasabihin ni Roque. Ang National Task Force at ang National Security Advisor humingi ng pulong sa Lunes kasama ang Executive Secretary at National Security Cluster para magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos kasunod ng insidente. Ganun. Diba? Ang Pilipinas kasi diplomatiko pa rin ang ginagawa eh. Hindi sa totoo lang, diplomatiko pa rin ang ginagawa ng Pilipinas sa ngayon mga kababayan ko. To be honest totoo to. Ayon sa PCG, ang ginawa ng China ay irresponsable at pagpapakita ng pagbabaliwala sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions UNCLOS. at Sea. Batay sa ulat ng China State-run news channel na CGTN, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Gan Yu na nagsagawa sila ng regulatory actions. Regulatory actions daw yung ginawa nila. Ha? Tandaan nyo yan ha. Dahil hindi nila tumupad sa pangako ang Pilipinas at nagpadala ng mga barko sa Ayungin Shoal. Nagpadala ng barko. Eh karapatan natin na magpadala ng barko doon kasi resupply mission yun. Ano gusto nyo yung BRP Sierra Madre, China, i-abandon na namin? Para lang sa claim ninyo? Gusto nyo, pasabugin nyo na lang yung BRP Sierra Madre nang magkadigmaan talaga tayo. Hindi, ganun talaga mangyayari nun. Tirahin, subukan yung galawin yan, subukan yung patulan, subukan yung kantiin ng BRP Sierra Madre. May kalalagyan talaga kayo. Hindi ako nagbibiro. Baka dyan matupad yung treaty, mga kababayan. Kaya hanggat maaari mga kabayan ko, sinisira nila yung mga bangka natin, mga barko natin. Tinawag nila itong pang-trespass o panghimasok. Tila Trespass. Tinawag ng China ang Pilipinas na nagte-trespass daw tayo, no? For your information, no, the last speech nito ni Chinese President Xi Jinping sa China, sa Chinese Army, mga kabayan ko, o sa Chinese Liberation Party. Ang kiniklaimant ninyo na hindi lang noon hindi lang 9-9 line. Ang kiniklaim nyo na is 10-10 line. Tapos dadagdagan pa ngayon 11-11 line. Ano ka ng teteng, sinakop nyo na pati Luzon, pati Mindoro. Ganun katindi. Ito totoo to ha. Ganun katindi. Mga kababayan ko ha. Hindi sa luma yung bangka natin eh. Mga kababayan ko, hindi sa luma yung bangka natin, Ma'am Lori. Ang bangka natin is for resupply mission. Mga kababayan ko. Hanggat maaari, hindi lumalapit doon yung mga pandigma natin na barko. Kasi magpo-provoke tayo ng gulo. Pero ang kailangan lang natin ng bangka natin, malampasan tong dalawang higante ng China na barko. Para makalusot doon, gumamit tayo ng private boats. Mga pribadong bangka. Kaya binobomba nila, sinisira nila yan. Ganun lang yun mga kababayan ko. Anong sabi dito? Nanggugulo raw ang Pilipinas at sadyaan nilang sinisira ang kapayapaan at stability sa South China Sea. Actually, hindi Pilipinas ang nanggugulo. Kaya sinasabi ni Harry Roque, tsaka ng mga pro-China vlogger, mga kababayan ko, tsaka ng mga DBS, mga kababayan ko, tsaka ni Duterte, hindi tayo ang nanggugulo sa kanila. China ang nanggugulo sa atin. Panahon pa lang ni Pangulong Marcos, mga kababayan ko, ginigera nyo na kami, tinitira nyo na yan, kiniklaim nyo na yan.
Kasi ang sinasabi nyo, historical claimant na sa inyo yung sa pag-aari ng China yan, yung West Philippine Sea, mga kababayan ko. Suddenly, mga kababayan ko, Ultimo Mindoro sa inyo na rin. Kung pag-uusapan natin, historical, nung panahon na sinugod ng China, ang Mindanao at hinarap ng mga datu doon, hindi sila nagtagumpay, mga kababayan ko, nawasak sila doon Kung sa history lang sinubukan na ng China pasukin yan at i-invade ang tawag nito, ang Pilipinas during the 80 na panahon ng mga di Lapu-Lapu pa yan. Hindi sila nagtagumpay. Alam mo kung bakit, mga kababayan ko? Palaban ng Muslim Kaya nila mag-jihad. Diba? Ganun katindi. Kaya hindi ako maniniwala, mga kababayan ko, na historical claim sa inyo yan. Alam mo, may reason yan. Papaliwanag ko sa inyo. Tapagusin ko lang to. Sabi Panigan, mapapahiya lang anya ang mga naglalaro ng apoy. Ang mga embahada ng Amerika, European Union, Japan at New Zealand na babahala raw sa nangyari at iginiit na dapat pairali ng international law. Ayan, narinig nyo, di ba? Dapat pairali ng international law. You know what's the reason kung bakit yung China, mga kababayan ko, ito papakita ko sa inyo. Ito, pakita ko lang ulit to, mga kababayan ko, para malaman ninyo. Bakit kiniklaim ng China to? Bakit kinukuha ng China to? Ito sa mga hindi nakapakinig sa akin, ito paliwanag dyan. Bakit kiniklaim ng China itong West Philippine Sea? Ano nga ba ang meron, mga kababayan ko? Para malaman ng mga kababayan natin. Ito, bakit nga ba kinukuha itong West Philippine Sea, mga kababayan ko? Ito, sa totoo lang, bakit nila kinukuha sa Pilipinas ng sakop natin? Ganyan kalaki. Kung nakikita nyo yung white na guhit, yung putol-putol, ganyan kalaki yung kinaklaim nila, yung 11-11 line. Bakit nila kinukuha to sa atin? Alam nyo po, sagot, mga kababayan ko, hindi po langis ang habol ng China, mga kababayan ko. Control sa navigation ng mga barko. Sa kalakalan, mga kababayan ko. Gustong kontrolin ng China yung tawag nito, may tinatawag sila dyan na control sa karagatan ng West Philippine Sea. Bakit nila gustong kontrolin yan? Kasi pag nakontrol nila yung mga kababayan ko, isang malaking pera na naman sa China. Pwede sila maging powerful, mga kababayan ko, because hawak nila yung rule of navigation law ng West Philippine Sea. Kumbaga, pag-aari namin to, dadaan ng mga international ship, magbabayad kayo sa amin. Ganun. Dahil pag-aari namin to. Ngayon, not just an only strategic point ng China ito. Beside nun, secondary lang yon. Makakagalaw po yung kanilang mga mga kababayan ko. Makakagalaw po yung kanilang mga submarine sa area na yan at maso-surveillance nila yung mga karatig bansa na may threat sa kanila. Lalong-lalo na Brunei, lalong-lalo na Malaysia, lalong-lalo na ang Vietnam, mga kababayan ko, na may claim din sa West Philippine Sea, mga kababayan ko. Especially ang Pilipinas, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, papaliwanag ko rin po sa inyo dito bakit nagtayo tayo ng base militar sa Pilipinas at bakit ang mga Duterte ay nagagalit sa Marcos administration. Mga kababayan ko, papaliwanag natin yan. Pero ito muna unahin natin para maintindihan nyo palalo. Kasi mga kababayan ko, pag nakuha nila yung rule of navigation law dito, mga kababayan ko, nakuha nila yung claimant nila na 11-11 line, mga kababayan ko, at tayo mismo, mga kababayan ko, tayo mismo dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, ay dadaan pa sa dadaan dyan ng ating barko, kailangan pa magbayad sa China, mga kababayan. Hindi lang po sa paglaki ng sakop ng kanilang teritoryo, mga kababayan ko. Napaka-strategic po ng lugar na yan at napakalaki po ng perang makukuha. Secondary lang po yung information na pwede tayong makahukay ng langis dyan. Mga kababayan ko, yan yung pinakamasalimuot na katotohanan doon, mga kapatid. Diba, mga kababayan ko? Imagine niyo, ganyan, ginila pinaglalaban yan, mga kababayan ko. At isa pa, China is preparing for a war. Mga kapatid, ganun po nakakatakot ang galaw ng China ngayon. Because they are preparing for a massive, hindi natin masabi kung World War III. Diba, mga kababayan ko? O, tuloy natin to. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Okay, punta tayo kay Mau. Bakit ko na-topic si Mau dito, mga kababayan ko? Gusto nyo malaman, mga kababayan ko?
Ganito po pinagtanggol ni Harry Roque itong China. Panoorin nyo. Ito po ha, hindi sa ako'y pro-China. Hindi, pro-China ka. Mamalinis na naman to. Hindi daw siya pro-China, mga kababayan. Intro mo pa lang, nagagalit na ako eh. Intro mo pa lang, totoo lang. Oh. Pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. O yan na, nag-aral ka ng international law at ng admiral law. Ayan, gusto ko kay Harry, mga kababayan ko. Pumapalag ng ganyan. Nag-aral daw siya, tuloy. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya Ayan, sabi mo yan, ha? Mga kababayan ko, sabi mo yan, ha? Tuloy natin. Hindi mo daw kailangan, kahit totoo naman eh, ako nuggets ko eh. Hindi mo talaga kailangan mag-aral, maiintindihan mo. Tuloy. kaya nga lang, English rule, right-hand drive. Naintindihan nyo na right-hand drive. Right-hand drive, English rule. Sa right-hand drive po, ang overtake hindi dito sa right side. Sa Napakamot ka tuloy. left sa pag overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. Oh. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Sa kabila ka mag-overtake. Ano nangyari dun sa unang barko? 'Di ba? Nakita nyo nung unang barko natin, mga kababayan ko. O, saan ba nag-overtake? Yung saan nag-overtake itong barko ng China? Sa left side, mga kababayan ko. O, kaya kong patunayan 'yan. Mau. O, ayan o, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. O, ano 'yan? Sige nga. Ano 'yan? Kapag ang foreigner daw, dahil Chinese daw, right-handed daw sila. Dapat daw sa right side ka daw o-overtake para hindi mo daw malabag yung navigation law. Anong ginawa ng China? Tignan mo, nasa left side. Ito yung barko natin, oh. Oh. So dapat kung sinunod ng China at hindi nagpo-provoke ang China ng gulo, di sa right side sila dapat, hindi sa left side mag-o-overtake. O, tingnan nyo kung paano nag-overtake to, ha, mga kababayan, ha? Hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Oo nga, left-hand drive nga. O, tignan mo, saan nag-overtake to? O, gusto nyo makita, ayan, saan nag-overtake? O, yung barko natin, titignan mo, naka-point to paharap. Left side yan, di ba? Ito ang right, ito ang left side, ito ang right side, mga kababayan ko. Tama? Mga kapatid? Ang liwanag pa sa sikat ng araw, tumaw. Oh. Pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. Hindi ka pro-China. Hindi ka nga pro-China. Di ba? Hindi ka pala. Hindi ka pro-China ng lagay na yan. So, ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Ay, ano yan? Sino kayo na nagpo-provoke ng gulo? Ha? Oh. Ano tawag dito? Hindi ako nag-aral ng international law. Dangerous maneuver. Bakit? Mga kababayan ko. Foreigner ang Chinese. Right-handed sila. Right ang right-handed sila. Tama ba ako? O mga kababayan ko. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi sila magmamaniobra kung sabi mo kasi kung ang international law baliktad ang pagmamaneho natin. Kung ang overtake natin is left, dapat ang overtake nila
as ang international rule of law, pagdating sa dagat, right side. Left side yung Chinese oh. Ba't doon overtake yan? Anong meron? Diba? Tuloy. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Yung video, di pwede magsinungaling. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Nasa right side. Ano yan? Ayan ebidensyo. Sa dagat, dapat nasa right. Di ba? Left yan left. And, isunod doon, right, mga kababayan ko. Aerial footage po ito. Nasa left po yung Chinese Coast Guard. Praise the Father. Okay, mga kababayan ko. Talagang sobra na. Talagang iba talaga na itutulong kay kay Harry Roque nito. Praise the Father. Amen. Ano kayo ngayon? Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Eto. Sige. Pagpalagay natin, nagpunta nga sila sa right side kasi naka-overtake na sila. Nag-dangerous maneuver na. Tingnan nyo yung ginawa sa Pilipino. Lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side. Kaya nga nasa left side Kasi in-overtakean tayo. Nag-dangerous maneuver yung barko ng China. Ito, for example, ito barko natin. Ito barko natin. Ito barko natin. Nag-dangerous maneuver yung China. Ginawa niya, mga kababayan ko, from left side, kinat niya yung barko ng Pilipinas pumunta ng right side, mga kababayan ko. And this is what happened. Nung nakapunta ng right side, yung barko ng China, anong ginawa sa Pilipinas? Tingnan nyo to. Nag-dangerous maneuver. Nga naman. Ang ginawa niya, nagmaniobra sa atin, umatras yung barko para masabi na tayo ang nagpo-provoke. Yan ang sinasabi ni Roque, ganyan siya magtaip ng China, ganyan siya magtaip sa China. Tingnan nyo kung paano ginawa sa atin. Hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. Kung pupunta sa starboard side yung ating barko, dapat pupunta sa right position sa left. Paano tayo mapupunta sa left? Tignan nyo dito, inatrasan yung barko natin. Mga kababayan ko, inatrasan. At binomba ng tubig. Dapat daw nasa starboard side daw po yung barko natin. Tingnan nyo to. Dapat nasa starboard side. Sa tingin mo makakapag-position ba tayo niyan kung tatlong barko ang nakaharang sa atin? Harap, likod, tapos gilid? Sige nga. Sige nga. Mga Mau. Sir Ray. Ngayon, sino ngayon ang bobo? Tanungin mo dun sa boss mo. Mga pikon, ayaw nyo humarap sa katotohanan. Sa tingin nyo, paano tayo makakagalaw, mga kababayan ko? Okay, hindi ko na ginagamit yung mga technical terms. Ginamit ko lang po yung road. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung ambassador natin to Washington DC na si Babes Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Speaker. Wala namang ginagawa. Wala namang, hindi naman nakikialam si Congressman Martin. Ano bang kasalanan niya dyan, pinag-iinitan nyo lagi? Diba? Sino kayo na sinungaling? Kahit dito laki-laki, tignan ninyo, tignan nyo kung gaano kalaki yan. Nasan side yan? Diba? Umu-overtake ang China through left side. Kinakat niya. Diba? Mau, gumising ka.
para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para bang mababait yung mga Chino na gumamit ng dahas laban sa atin. Oh, paano tayo gagamit ng dahas? Paano gagamit ng dahas yung Chino sa atin? Kahit ito lang literally, mapunta ka man sa left, mapunta ka man sa right, ganito pa rin ang gagawin sa'yo ng mga Chinese. Bababuyin ka ng ganito. Tingnan nyo. Dati-dating, iniisip ko lang, baka ito ay para nga ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas, tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kaming Mutual Defense Treaty. Sige, punta lang tayo doon bago puntahan yon. Ha? Mapunta ka man sa left, mapunta ka man sa right, bobombahin ka pa rin ng tubig. Yun lang yon, Mr. Roque. Mapunta ka sa left, mapunta ka sa right, bobombahin ka ng tubig. Di ba? Ang galing! Praise the Father! Ang galing talaga, no? Mapunta ka sa kaliwa, mapunta ka sa kanan, gigipitin ka pa rin. Yun ang ibig sabihin, no? Nung pagtakpan. China nagpo-provoke, hindi Pilipinas. Sa right side. Napakamot ka na naman. Praise the Father! Tuloy. Right side. Sa left side, pag mag-overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. Ang gulo. Amen! Praise the Father! Nabukelya siya dito. Kahit sa mo tignan, mga kapatid kahit sa mo tignan to be honest. Kahit saan ka lumugar dito, mga kababayan ko, wasak tayo dito. Imagine ninyo, yan ang dinadanas ng mga Coast Guard natin. Mapa left, mapa right, kahit saan umovertake ka, bobombahin ka pa rin ng tubig, mga kababayan ko. Yan ang masakit na katotohanan. Mga kababayan ko. Diba? Mga kababayan ko, ayan totoo. Sabihin ninyo, di magsumbong kayo kay Kibuloy. Sabihin nyo kay Kibuloy, stop! Tap! Tap! Ganun dapat. Sabayan natin ang ganon, di ba? Praise the Father! Yung mga pro-China dyan, ano masasabi nyo? Habang binababoy tayo sa Pilipinas, habang binababoy tayo ng mga inchik na yan, anong masasabi ninyo? Di ba? Kayo, tatanungin ko kayo, anong masasabi nyo? Habang binababoy tayo ng mga Chinese na yan, bakit na ginaganyan tayo? Di ba? Kasi bakit? Naging pabaya yung dating administrasyon din. Di ba? Totoo lang, naging pabaya. Di ba? Saan yung jet ski? Sabihin niya, naniwala na naman yung mga ugok, minura mo pa yung taong bayan, di ba? Ganyan talaga. Praise the Father. Di ba? Ganun talaga, Mr. Duterte. Di ba? Tapos sasabihin nyo, ganyan si Marcos Jr. pinabayaan, maging maanghang yung magdideklara ng martial law. Yung Amerika, may treaty ganito, ganyan. Wala I challenge ko yung mga DDS vlogger. Debunk nyo yan sinabi ko. Pabulaanan nyo yung sinabi ni Harry Roque. Diba? Pabulaanan yung sinabi ni Harry Roque. Mga kapatid. Sige, go! Diba? Nahamon ko kayo. Yung mga magagaling na defender ng mga Duterte. Ayan ang problema. Bakit di nyo kayang harapin? Takot kayo? Anong fear ninyo? Kasi bakit? Pro-China kayo. Ito mga kababayan ko tabatan tayo. You know what's the reason why President Duterte is a pro-China? Bakit pro-China si Digong? You know what's the reason? Alam niyo kung bakit? Mga kababayan ko. Bakit pro-China si Digong, mga kababayan ko? Mga kapatid. At anti-America siya.
bad trip na bad trip yan si Digong kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang usapan dito mga kababayan ko, itutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos yung estilo na ginagawa ni Duterte na pro-China. Because may history naman daw na ang pamilya nila ay pro kay Mao Zedong. Tandaan ninyo na ipagkasundo lang si Ferdinand Edralin Marcos kay Mao Zedong para matigil yung insurgency na ginagawang pagsusupply ng China ng mga baril sa mga komunista. Kaya lang naman si First Lady Imelda napunta doon at naipagkaibigan kay Mao Zedong. Suddenly, itong Mao Zedong, mga kababayan ko, naging admire siya kay Imelda Marcos. Para malaman ninyo, mga kababayan ko ganyan nag-start. Kaya na-control ng naging kaibigan ng Pilipinas ang China because naipagkalakal na rin ng Pilipinas sa China because Mao Zedong, mga kababayan ko, ay isa sa mga naging admirer. Naging admirer ni First Lady Imelda Marcos. Mga kababayan ko. Hindi na siya naging admirer. Kumbaga naging kaibigan. Kumbaga yung kasi dati ang China ang nagsusupply ng mga baril sa mga komunista. Naalala nyo yung barko na na hinarang, mga kababayan ko, dahil nagpapasok ng mga baril dito at aarmasan nila yung mga gagawa ng gera, gagawa ng insurgency sa bansa natin. Yan ang totoo doon. Suddenly, mga kababayan ko, mga kababayan ko, etong si President Duterte hindi nga natuloy. Kasi bakit naging pro-America si PBBM? Mga kababayan ko, may malaking reason. Mga kababayan ko, at hindi siya nag-pro-China. Kasi kung papanig si PBBM sa China, mga kababayan ko, masusunod yung mga gusto ng Duterte. Kasi mga kababayan ko, bad trip si Duterte kasi yung mga pledges ng China hindi natuloy sa Davao. Mga kababayan, hindi po natuloy yung mga pledges sa Davao. Inurong ng China nang dahil sa kasunduan, mga kababayan ko, ni PBBM sa Amerika. Si Pangulong Duterte, pinatalsik niya yung mga EDCA sites natin sa Pilipinas during his administration. At nag-focus sa China. Tama, mga kababayan ko, naaalala nyo ba yan? Totoo to. Nag-focus sa China. At pinaalis niya yung mga Amerikano dito sa Pilipinas. Nawalan tayo ng American base dito sa Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Eto, mga kababayan ko, sa pagbabalik ng Marcos administration, nakabalik ngayon yung mga Amerikano sa Pilipinas at nagkaroon tayo ng military base dito sa bansa natin. At nagtatayo pa tayo ngayon ng mga EDCA sites, mga kababayan ko, mga kapatid. Ngayon, pikon na pikon si Pangulong Duterte at ayaw na ayaw noon na kinukontra rin ni Senator Amy. Bakit? Mga kababayan ko, kasi pag nakita ni Duterte na lumakas na naman ang Amerika dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, tablado na naman ang mga projects ni Digong sa China. Katwiran niya. Alam niyo kung ano katwiran niya? Hindi ko inuna. Sabihin ito, ganito Ito katwiran niya. Hindi ko inuna ang Davao na i-improve ang Mindanao. Inuna ko ang Luzon. Inuna ko na naman ang Luzon. Binigyan ko ng importansya ng mga infrastructure na pautang ng mga negosyante. Na makikinabang ang mga negosyante for 30 days. Ang Pilipino walang makikinabang. Kayo ang magbabayad niyan. Ayan. Samantalang sa Davao, mga kababayan ko, puro Chinese ang papasok na mga FOA ng mga businessman doon. Mga hawak na mga oligarchs sa Davao. Suddenly, hindi natuloy, mga kababayan ko. Kasi bakit? Na-prevent natin yung gusto nilang mangyari. Kaya nga noon, kampanya, nung panahon na yon, pinapatakbo niya si Bongo. Kasi bakit? May mga project silang mauudlot kung hindi mananalo si Bongo, mga kababayan. Mga kapatid, at nagkataon na nga na naharang na intercept yun ni Senator Amy Marcos. Kaso nga lang, hindi alam ni Senator Amy yung kwento. Aba, mga kababayan ko, pinagkasundo niya si Bongbong Marcos at si Inday Sara para tumakbong vice presidente. Nakulong si Sara doon sa trap na yon, mga kababayan ko. For me, it's a trap. But suddenly, mga kababayan ko, bilang isa sa mga nakikita kong paraan, yun ang nakikita ko. Ngayon, mga kababayan ko, na-realize ni Sara, malaki pala nawala sa Davao. Mawawalan sila ng train kung nagkataon. History. Sana. Mga kabayan ko, suddenly, hindi natuloy. Umurong, nag-back out ang China.
Kaya mga kababayan ko, nagwawala ngayon. Ayan, ha? Kaya mga kababayan ko, nagwawala ngayon ang mga kababayan ko, kaya nagwawala ngayon mga kababayan ko ang China, mga kapatid. Now you know. At nabagwawala ngayon ng mga Duterte kasi malaki yan, nawala talaga. Supposed to be maganda sana yung project, lalong-lalo na sa Mindanao. Oo. Supposed to be napakalaking project na. Maganda sana yan for Mindanao, mga kababayan ko. Kaso nga lang, kung iisipin nyo, nakapagtayo nga ng infrastructure ang China. Pero gobyerno pa rin natin na magbabayad, mga kababayan ko, ng pautang na yan. Hindi ko hahayaan na lumobo ng trilyon-trilyon na naman ng utang ng taong bayan na babayaran natin sa China para lamang sa kagustuhan na magkaroon ng trend sa Mindanao. Hindi tayo maramot. Pero tandaan po ninyo, mga kababayan ko. Tandaan po ninyo. Ha? Tandaan nyo po ito, mga kababayan ko. Malaking problema po yan. Mga kababayan ko. Yan ang problema. That's the reality. Harapin natin yan, mga kababayan ko. May tamang panahon para para buuin natin ang magandang rehiyon ng Mindanao. At may pagkakataon po tayo doon. Hindi po sa paraan na mangungutang po tayo at taong bayan din na magbabayad. Andyan nga ang malalaking infrastructure. Pero pag meron na naman batang pinanganak sa Pilipinas, meron ka pa ring utang sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan ko. Yan ang totoo doon. Mga kapatid, yun po ang gusto ko ipaalam sa inyo.